sa ating Panginoon at sa ating lahat. 2 or 3 gathered in my name, there am I in the midst of them. Kaya lagi po nating ina-acknowledge ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan sa mga buhay natin. Tunay nga po, totoo ang Diyos. Ang lahat ng sinabi niya, kahit kailan, hindi mapapawi. Ang lahat ng pangako niya, panghawakan natin, pagkat ito ang magiging gabay natin sa paglakad natin dito sa mundo. May sinabi siya, "Beloved, let us love one another. For God is of love, and everyone that loveth is born of God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another." Inuutos po ng Lord na tayo magmahalan. Tunay na ang Lord ay punong-puno ng pagmamahal. Kaya ngayong umaga, sama-sama natin ipadama sa ating mga kapatid sa pananampalataya at sa ating Diyos na tayo nagmamahalan at sinusunod natin ang kanyang kautusan. Tayo po ay manalangin. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, amang nasa langit, tunay nga po, Lord, na dama namin, Lord, ang pagmamahal mo sa amin sa araw-araw na kami nabubuhay. Pagmulat ng aming mata, Lord, may kalakasan kami. Nakikita namin, Lord, ang kagandahan ng iyong likha, Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat ang aming mga puso, Panginoon. Pagkat, Lord, ikaw ay ang tunay naming Diyos, nag-iisa ka naming Diyos. Ang lahat ng nadarama namin, ang lahat ng pangangailangan namin, ang lahat, Lord, ng mga ito na aming nakikita, Panginoon, ikaw ang may author at ikaw ang may akda. Lalong-lalo na, Lord, sa buhay ng bawat isa, ikaw ang nagtatalaga kung hanggang kailan kami mabubuhay, Panginoon. Maraming salamat na ngayon ay taglay-taglay namin ang buhay at ang kalakasan na galing sa iyo. Patawarin mo kami, Lord, pagkat marami kaming nagagawang kasalanan. Hindi lamang sa gawa, maging sa isip at salita. Tunay, Lord, mahina kami, Panginoon. Nangangailangan kami, Lord, ng kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagpapatawad, salamat sa pagmamahal, salamat sa paggabay, salamat sa pagtuturo, salamat sa pagsaway, Panginoon. Salamat sa pag-asa na pinagkakalob mo sa aming lahat. Lord, ma-acknowledge ka lagi namin sa buhay namin. Maging way of life na namin, Lord, ang ikaw ay lagi naming isama sa anumang bagay na nais naming gawin, Panginoon. Tunay, Lord, tao ang nagpaplano, subalit Diyos ang nagpapatupad. Sa lahat ng kailangan naming mangyari sa buhay namin, Panginoon, na nais namin, Lord, ikaw po, Lord, ang magbigay sa amin ng lahat ng ito, Panginoon. Ipagkatiwala namin ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon, pagkat sinabi mo, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Huwag namin, Lord, isipin kung anong mga bagay na magpapayaman sa amin. Huwag namin isipin ang mga bagay na magpapaginhawa sa buhay namin. Ang isipin namin, Lord, paano ka namin paglilingkuran ng tama at tapat. Paano naming lalakaran, Lord, ang iyong kalooban. Pagkat, Lord, alam namin, Lord, may pagpapala ka sa lahat ng mga alagad mo, sa lahat ng mga sumusunod sa iyo. Nariyan, Lord, lagi ang iyong puso upang pagpalain ang iyong mga anak. Tunay, Lord, alam namin ikay napakamabuting ama, napakabuting pastor, napakabuting kaibigan, at pawang kabutihan ang inilalaan mo sa mga anak mo na nagtatapat sa iyo. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito. Muli po, sama-sama kaming magkakapatid sa pananampalataya, Lord. Iisa ang aming layunin, ang madakila ka sa buhay namin. Makasama ka namin hanggang sa wakas ng panahon. Tulungan mo po kami, Panginoon, ang gawain ito, Lord, mula umpisa hanggang matapos, Lord, iniaalay namin sa iyo. Ikaw ang madakila, ikaw ang maparangalan, Panginoon. Tanging pangalan mo lamang, Lord, ang itataas namin sa aming bahay-simbahan. Salamat sa mga gagamitin mo, Lord, mga aawit, magtuturo,
magbibigay ng lahat, Panginoon, ng kanilang mga talent, Panginoon. Salamat, maraming salamat. Patuloy mo po kaming gabayan, alagaan, patnubayan. Kailangan namin lagi, Lord, ang hedge of protection mo. Maraming salamat, Ama. Ang lahat ng panalangin na to ay makarating nawa sa iyong trono, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat at sa ating Panginoon. Maaari po ba na batiin po natin na isang mapagpalang umaga ang ating mga katabi? Ayan, good morning everybody. Magandang umaga po, lalo na sa ating Panginoon. Ngayon po umaga, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Tayo po ay muli nagsama-sama para magpuri at sumamba sa Kanya. Wala tayo ibang sasambahin kundi ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Hallelujah! Sabihin natin, walang ibang makahigit, walang ibang makahihigit sa iyo, O Diyos. Sa puso ay tanging ikaw, pupurihin ko. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Hallelujah! Yan ay si Jesus. Kami ay susunod sa tawag mo, O Diyos. Sa lahat ng dako iyahayag kabutihan mo. Amen! Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Tanging ikaw ang aawitan, walang ibang papupurihan. Sa puso ay nag-iisa lamang. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin. Iyan ay si Jesus. Walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, tanging ikaw, Panginoon. Amen! Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin, sasambahin at dadakilain. Iyan ay ating ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Patuloy po tayong umawit at magbigay papuri sa ating Panginoon.
kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Muli ating awitan ng ating Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Minsan pa ikaw lamang ang nagtiwala sa O Diyos, bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Minsan pa tayo'y umawit sa ating Panginoon, ikaw lamang ang nagtiwala sa O Diyos, bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. 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 Panginoon, ikaw lamang ang aming pupurihin, sasambahin. Ika'y walang katulad sa aming buhay. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos. Hallelujah. Wala kang katulad, wala kang katulad, O aming Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ikaw lamang aking pupurihin. Ikaw lamang aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Sabihin natin,
wala kang katulad, wala kang katulad, Wala kang katulad, o aming Diyos, wala kang katulad, wala kang katulad, ikaw lamang aking pupurihin, ikaw lamang aking sasambahin, ikaw lamang, wala nang iba, Panginoon Jesus. Ihayag natin, ikaw lamang, ikaw lamang ang aking pupurihin, oh yes, oh Lord, lamang aking sasambahin, ikaw lamang, wala nang iba, Panginoon Jesus. Panginoon, ikaw lamang ang aming pupurihin at sasabahin. Wala kang katulad sa aming buhay. Ika'y nag-iisang Diyos. Napakabuti mo sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka namin at sasabahin. Buong puso ating awitin, ikaw lamang. Ikaw lamang aking pupurihin, ikaw lamang aking sasambahin, ikaw lamang, wala nang iba, Panginoon. Sa huling pagkakataon, ihayag natin ang kabutihan ng Panginoon. Ikaw lamang aking pupurihin, ikaw lamang aking sasambahin, ikaw lamang, wala nang iba, Panginoon Jesus, Panginoon Jesus, Panginoon Jesus. Purihin ka, O Diyos, aming Panginoon, napakabuti mo, Jesus. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, dakila ka, purihin ka. Hallelujah, Lord, purihin ka. Hallelujah. Walang ibang pupurihin at sasambahin kundi ikaw lamang, aming Panginoong Yesus. Sige pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat sa ating Panginoon at sa mga choir na tumutulong na pagandahin ang ating pagsamba sa Diyos. Ngayon po, ihanda natin ang ating mga sarili sa mahalagang bahagi ng ating pag-worship sa Panginoon, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Alam natin na ang salita ng Diyos ay tunay na parang sibat na tulay na matalas, magkabilay, talim. Kung tayo po ay nasasaktan, kung tayo po ay tinatamaan, magpasalamat tayo sa Lord pagkat tinutuwid tayo ng Panginoon. Tunay nga ang salita ng Diyos
They are changing us from glory to glory. Kaya ipanalangin po natin, bago natin tawagin si Pastor Archie sa kanyang mensahe, panalangin po natin siya. Dakilang Diyos, amang nasa langit, maraming salamat sa buhay ng aming pastor, Panginoon, na handang-handang magturo sa amin, Panginoon. May boldness, Panginoon, pagkat ang lahat ng kanya itinuturo ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, na matutunan namin ang bawat salita na nais mong iparating sa amin, Panginoon. Pagkat, Lord, alam namin tanging ang salita mo lamang ang magpapabago sa amin, Panginoon. Tunay na ang mga salita mo, Lord, nagiging gabay namin sa paglakad namin dito sa mundo. Kung ano man, Lord, ang mga nagiging problema namin, Panginoon, hanapin namin ang kasagutan sa iyong salita. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Unang-una po sa lahat, binabati ko po kayo ng maligayang Pasko. Merry Christmas! Bakit to, Pastor? Christmas na ho ba? Obvious ho ba? At nagpapasalamat ako, tama-tama, na eterno rin ni Lord, yung ating damit sa Christmas tree po natin at saka sa background po natin. Yan po ay pinagkaloob sa atin out of the generosity of the Lord. Kasi bukas palad ang Diyos po na nagbibigay sa church na ito. And one thing that I am very proud of this church, sobra yung pagpapala ng iglesia po na ito. Hindi tayo marami, no? Makakakilala tayo halos lahat. Pero ang isang nakita ko po na maganda sa church na ito, itinuturo po yung aral tungkol po sa pagbibigay. At sa umaga po na ito, nais ko po sanang ituro sa inyo. Minsan pag nag-uusap po kaming mga kapasturan, ang napag-uusapan po namin, invite na lang kita sa church para ikaw ang magturo tungkol sa pagbibigay. Invite din kita, Pastor Archie, ikaw din magturo sa church namin. Kasi po may stigma po. Gumawa yung kalaban, lalo na sa mga pastor na galit sa mga nagbibigay sa church. Pinakalat po ng dyablo po sila para ang atin pong pagbibigay talaga, hindi natin taos-pusong maipagkaloob. Pero alam nyo po, doon po sa isang kakilala ko na pastor, nung kami po'y nagpunta ng Tagaytay, naobserbahan ko po yung kanyang buhay. Napaka-generous ng pastor Marami po naglalako ng buko pie doon. Nakakita po siya ng buko pie. Nakita ko yung heart niya, matulungin talaga Bumili, 2, 300 isa. Ang ginawa niya, hindi niya inuwi yun. Binigay niya po sa amin, doon po sa loob po ng sasakyan. Paghati po, puro hangin ho yung laman sa loob. At binili ho niya ng 300 isa. Tapos nung nakita po namin sa palengke, parang 120 lang ho yata yung isang box. Sabi kong gano'n, Pastor, parang na-scam tayo doon Ay, hindi bale, at least nakatulong ako. That's the attitude, Hindi po yung, ay, na-scam ako, hindi na ako bibili dyan. Siguro, pinapakita lang talaga ni Lord, na yung generosity ng pastor na yon. Bumili naman ng langka. Ako din yung kasama sa likod. Bumili ng langka. Sabi, Pastor, bili tayo, lalaki ng langka. Alam nyo yung langka siyempre, hinati sa gitna at binili niya, tuwan-tuwa siya kasi sabi niya, magiginataan ako. Yung likod, walang laman. Yung nandun lang sa harapan. Pangalawang beses na po yun. Sabi ko, pangalawang scam na to sa Tagaytay. Ay, hindi. Ang mahalaga kasi, nakakatulong tayo. Okay na, i-bless na lang sila ni Lord. And with that kind of attitude, never I have seen in a person na dinadaya na siya, pero ang nakikita pa rin niya, paano ko pagpapalain yung tao na nandaya sa akin. Hindi po yung idemanda niya o hindi po yung ireklamo niya, pero nakikita ko po, it's more blessed to give than to receive. Yung pong attitude po ng pastor na yon, gaya ng sinasabi sa Aklat ng Gawa, 20:35. Mas mapalad po yung nagbigay kahit niloko ka o kahit iniskam ka kaysa sa tao po na tumatanggap. At sa umaga po na ito, minsan ang prayer po natin, ang laman, Panginoon, gusto kong manalangin na bigyan mo ako. Amen po ba yon? Hindi masama ho yan,
na nais ko sana, Panginoong Diyos, makamtan ko ito. Sana po mapagpala ako. Pero tignan natin yung mas malalim na panalangin kasi sa umaga po na ito, ang atin pong preaching, pinamagatan po nating panalangin ng pagbibigay. Bakit hindi tayo yung mag-pray na maging daluyan tayo ng pagpapala? Amen po ba? Kasi minsan ang prayer po natin Lord, anong matatanggap ko ngayong Pasko? Alam niyo po, ang church na to pinagpala. Hindi pa nga po tayo nag-a-announce, Alam naman po natin, December 21, yung atin pong Christmas party. Ang dami na hong mga pledges po akong nakikita. Wala hong uuwi ng luhaan. Bigyan ko lang kayo ng isang glimpse, May nagbigay ho ng 7 sakong bigas. Aanin ba naman natin ho yun, di ba ho? Kaya uuwi po bawat isa sa atin, loloobin ng Panginoon. Ngayon po, kung ayaw nyo mag-church, walang blessing. Ang dami ng 7 kilong bigas, 7 kilo, 7 sakong bigas. 7 sakong bigas, i-times 50 mo yon. Naku po. Ayaw naman naming iparapol, gusto po namin, lahat po makakatanggap. Amen po ba yon? Di ba ho, mas masaya yung ganon. Pagkamahal-mahal ng bigas ngayon, hindi yata nakaabot ng 50 pesos ang bigas, mahal talaga, di ba? So, pag umuwi kayo, may bit-bit kayo. Hindi pa lang po yun. Ang dami pong binebless sa church na ito. Kaya ang ipag-pray po natin, Lord, nananalangin ako ng pagbibigay na ako'y maging daluyan ng pagpapala at ng pagbibigay sa kapwa ko. Amen? Itong church na to pinagpala. Bakit natin sinasabing pinagpala? Itong church na ito, meron po dito sa church, meron dental clinic. Ang church po rito, may auto supply. May mga kapatid po tayo, Ang church po na ito, meron pong chief executive officer po ng tinayong malaking kumpanya. Meron po dito, yumaman sa buy and sell. Meron po dito, may law firm, mga kapatid. Kung hindi po ba, halimbawa, katukin din naman ng Diyos yung mga puso po ng talagang pinagyaman. Hindi ba ho, ilagay po sa puso nila, o sa puso, maski po ninyo, sa preaching po na ito, na kayo naman po tapat na naririto. Nakikita ko kayo palagi, every Sunday naririto Pwede po natin sabing amen? Oho. Bakit naman hindi natin mabigyan po? Halimbawa lang, ito'y material na bagay, mas mabababa po ito. May mas malalim na pagbibigay. Pero bakit hindi natin mabigyan po halimbawa na ikasasaya ng puso? Masaya po ba kayo pag umuwi kayo na may 60-inch kayong TV? Amen? Di ba? Masaya ho ba kayo kung may mauwi kayong microwave? Si Sister Emmy na naman na makakakuha niyo. Wala nag-e-amen dito Kontrahin nyo naman siya sa panalangin. Pwede ho ba? Ako naniniwala, siya na naman makakakuha niyan. Siya lang nag-i-amen Gusto niyo makakuha ng oven, amen po ba? Ang dami ho kasi ditong pinagpapala. Gusto niyo ho ba ng washing machine? Amen. Hallelujah. Hindi ko sinasabing may magbibigay na, pero ang sinasabi ko po, maraming kapatid dito may mga kumpanya. At kung ako naman halimbawa, pinagyaman yung kumpanya ko, gusto makita, halimbawa, si Sister Mila, uuwi ng nakangiti. Bakit Nakuha niya yung 60-inch na TV. Amen po ba yun? Gusto ko makita, bakit Pastor? Nagsisilbi kay Lord Gusto ko makita sila, Sister Jean, Ayan po, na mauwi po nila. Halimbawa, yung washing machine. Bakit Maliit lang na bahagi po yon. Doon po sa kayang gawin ng Diyos. Material na bagay lang yun, Kaya, ang atin pong preaching ngayon, pag-pray natin, tayo po yung maging daluyan ng pagbibigay ngayong Pasko. Tayo po lahat ay yumuko. Maraming salamat po, Ama. Buksan niyo po ang kalooban ng bawat isa, na gaya po ng amin pong pinangahawakan po sa Aklat ng Gawa 20:35, napakapalad po ng isang tao na marunong pong magbigay kaysa sa isang tao po na tumatanggap. More blessed to give than to receive, Panginoong Ama. Kaya sana po, yung pagbibigay namin, hindi lamang po sa pananalapi, maraming bahagi ng buhay namin ang dapat iukol namin sa iyo, iukol namin sa gawain, iukol namin sa ministeryo. Hindi lamang po ang aming mga pananalapi o mga material po na mga maipagkakaloob, kung hindi sa kabuuan ng aming buhay po, ibigay namin ang buong puso, buong kaluluwa at buong kalakasan ang paglilingkod namin po sa inyo pong banal na kaharian. At alam ko po, Panginoon, kahit na may mga pagkakamali kami,
Bumababa po ngayon ang awa at habag ng Diyos upang mapatawad po kami sa lahat ng uri po ng mga pagkakasala, sa lahat ng uri po ng aming mga nagawang pagkakamali. At dahil po kay Kristo, pinakamalaki pong pagbibigay na ginawa po ng aming Ama. Tinanggap namin ngayon ang buhay na walang hanggan. Muli, maraming salamat sa pagpapatawad at sa pagbibigay po ng buhay na walang hanggan. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila po ay tanging sa iyo lamang po. Sa banal na pangalan po ni Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng amen. Pwede ho naman natin bigyan naman ng palakpak po ang Diyos. Yan. Ang atin pong kakainin, ang atin pong tinatanim para may aanihin po tayo, alam niyo ho ba Diyos ang nagbigay? Can we say amen? May talata po sa Biblia sa 2 Korinto, dito po sa 9 at 10 hanggang 11. Tingnan niyo po, kinulayan ko na ulit ng 4. Ito po yung mga revelations eh. 'Di ba? Sabi ko po sa inyo, meron pong Kim's Lighthouse. I-type niyo po yun sa YouTube. Nandun po lahat ng libro ng Biblia. At maganda yung nagbabasa niya. Yung tagabasa po nun, malamig yung boses. Alam niyo po, ilagay niyo lang po yung telepono ninyo o kaya may earpods po kayo, no? O kaya earphones. I-ano niyo lang ho doon, halimbawa ho, unang Juan, ayan, 1 John. Babasahin niya. Ngayon, kung natutulog kayo nun, pero kung gusto niyo pa rin basahin yung teksto, pwede niyo makita doon, babasahin niya isa-isa. So, hindi po mahirap. Yun po yung ina-advise ko, kasi dito nangungusap si Lord eh. At nung binabasa ko po itong verse na to, iba yung ipipreach ko ngayon eh. Nagising ako ng 2:00 ng madaling araw, nagbukas ako ng ng cellphone ko, tinignan ko, sabi ko, aba, ito yung yung pinapakinggan ko kanina, nag-reveal na naman si Lord. And it's all about giving. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 10 to 11, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, sino nagbibigay? Ang Diyos, no? Noon pong binhi na itatanim at yung atin pong makakain, ang siya ring nagbibigay sa inyo ng binhi at nagpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihan loob. Sino po nagbibigay ng kabutihan ng kalooban? Si Lord ulit. Verse 11, papasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sino po nagbibigay ng pagtulong? Hindi tayo eh. Kaya pala tayo nakakatulong, ang Diyos ang kumikilos sa puso natin. At yung naka-violet po, sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Sino po nagbibigay ng pagpapasalamat sa puso? Walang iba kung hindi ang Panginoon. Kaya pag nag-pray po tayo, Lord, gawin niyo po yung puso ko katulad ng puso ninyo para kung ano lahat yung mga binigay ninyo, maibigay ko rin sa aking kapwa. Can we say amen? Alam niyo po, yung pong pastor na nakilala ko na yun, hindi ho mayaman yung church nila. Pero hindi niya nga tinignan na nadaya siya eh. Ang inisip niya, at least nakatulong ako. That's the attitude, ako nga ho, pagkagat ko ho dun sa binili niya ho na buko pie, walang laman, hangin. Talagang hangin. Sabi ko, pastor, na-scam tayo Ay hindi, at least nakatulong tayo. That's the attitude, hindi ho. Ay hindi, mga masasamang tao, mga taga-Tagaytay. Baba po kami sa bilihan po ng mga prutas, nakakita ng langka, hinati yung langka. Yung kabilang tapyas, walang laman. Ang pinakita lang sa kanya, yung pong harapan, binili niya rin ho ng mahal. Nawa nga ako dun sa pastoro dahil gusto niya po na iluluto niya po yon sa ginataan. Pero wala siyang mailuluto dahil yung harapan lang ho may laman. Ang mahal ng pagkakabili niya. Binalot ng maayos, so ang laman sa likod, puro dyaryo. Tignan nyo, Tapos ang ganda ng pagkakasil, binigay sa kanya. But look at the attitude, Siguro naisip ng pastor, ang Diyos naman ang nakakakita sa lahat Ang Diyos naman ang kumikilos Kaya sa atin po, di ho ba? Sabi nga nung nag-uusap kami, magkano ho, pastor, ang pwede nating pang-exchange gift? Hindi na namin tinaasan ng 100. Pero kung ako tatanungin nyo, dahil ito preaching natin, ayoko na magbigay ng 100, wala nang mabibili yun Amen po ba? Personal ko po yun Personal ko po yun. Pero kung talagang pastor, mag-stick ako sa rules 100, walang problema po.
Pero after taking this preaching, parang hindi ko naman makayanan sa akin, ganang akin, with all the blessings that I have been receiving, na magbigay po ako ng halagang 100 piso. Hindi ko sinasabing gayahin ninyo, dahil naranasan ko yung kabutihan ng Diyos sa buhay naming mag-asawa eh. Kaya sa umagang ito, titignan natin sa pag-aaral na ito, ano po yung 4 na pwede nating hingiin sa Diyos para manalangin tayo, maging daluyan tayo ngayon ng pagbibigay. Unang-una po sa lahat, nakakatuwa ang Diyos Kasi ang Diyos po naman talagang pwedeng magpasagana sa atin Hindi, Pastor, nangyari yan dahil nagtiyaga ako sa akin pong kumpanya. Uulitin ko po, yumaman ang kumpanya mo dahil niloob ng Diyos na maging Chief Executive Officer ka, niloob ng Diyos na dumami yung empleyado mo, niloob ng Diyos na pagpalain ka. Bakit? Anak ka niya sa Piece of Harvest Anong layunin mo? Bakit ka pinagpala ng Diyos dun po sa kumpanya ninyong lumalaki? Because God wants you to bless this church. Amen? At ang blessing na gagawin natin, lahat ba na may kumpanya rito, pinagpapala ng Diyos? Pwede ba sabihin, Amen? Praise God. Lahat ba ng mga may dental clinic dito, lumalaki clinic nyo? Amen? Lahat ba rito nang meron pong auto supply? Dati mga helmet lang binibenta, Ngayon, pati parts ng kotse, 3 branch. Hindi ba kayo pinagpapala? How can we bless others? Minsan nga nalulula na ako sa labas pagka po may nagpapabless sa akin ng sasakyan Mga bagong Nissan, mga bago po na Toyota, ganun po kamahal ng Diyos ang church na ito Uulitin ko po, wala pa tayo yatang 70. Pero kahit 70 tayo, halos lahat itinataas, iniaangat ni Lord. Paano naman hindi natin maibalik sa Kanya? Ang sabi po rito, ang Diyos, sabi ng 2 Corinthians 9:10, ang nagbibigay ng binhing itatanim. Puhunan mo, yung buhay mo, yung talento mo. Alam niyo po, si Whitney Houston, dati po siyang church choir. Kaya na-develop yung boses niya. Sinanay siya ng sinanay sa loob ng church. At yun po yung kanya pong talento na binigay ng Diyos. Kaya lang po, sumikat siya, tiningala siya sa US, naging bilyonaryo po siya, medyo nakalimutan niya yung gawain ng Diyos. Kaya may message po yan hindi na siya nakarecover. Ang inihiling lang ng Diyos, sana manumbalik ka, hindi na siya nakarecover Namatay po siya, na-overdose po siya ng pagdadrugs niya. Pero kung manunumbalik tayo, kung ipagagamit natin po yung ating talento, yung kakayanan na binigay natin sa Diyos, makakabawi ka kapatid, patatayuin ka ulit ng Diyos, payayamanin ka ulit ng Diyos, patatanyagin ka ulit ng Diyos. Sa isang bahagi lang ng buhay ng tao yan sa talento lang. Minsan wala rin tayong oras, time is of the essence. Yung mga reunion ng mga magkakapatid, daluhan nyo ngayong Pasko yan. Hindi natin alam kung buhay pa po ang magkakapatid pagdating ng 2026. Ay kuya, hindi muna kami dadalo kasi busy kami, may mga trabaho. Hindi Ipagkaloob ninyo yung panahon ninyo hanggat nandyan pa yung anyong ate po, yung inyong kuya, buhay pa yung nanay ninyo, kasama nyo pa yung tatay ninyo. Wala nang delay, amen? Kaya pag nagkaroon po ng mga reunion yung pamilya, attend. Samahan nyo, pahiramin nyo sila ng panahon ninyo. Hindi po natin maibabalik yung time, yung panahon na mawawala. Amen? Ganon din naman sa gawain ng Panginoong Diyos. Sabi kong ganon, tayo hindi tayo nakakamiss dun po sa gawain natin sa Jesus Reigns. Kaya lang mga kapatid, may mga gawain din po sa ibang church, katulad ng Puray Christian Church. Walang magkakasal doon po Wala po magkakasal. So hahatiin natin yung panahon natin. Pag-uukulan natin doon, pupunta ako, si Pastor Megso, sasamahan po kayo sa Asiana, Parañaque. May bus po tayo. May mga t-shirt na po kayo dyan. Kung wala po yung white t-shirt, pero meron na tayong Jesus Reigns. At alam ko po, kung loloobin ng Panginoong Diyos, matapos ko lang yung kasal, alam niya po yung heart ko, didiretso po ako doon. God willing, hindi ko sinasabi kasi baka po hindi namin alam kung makababa kami ng maaga. Kasi dapat paglaanan natin ng panahon po. Sabi ko nga po, trabaho lang yan. Ang trabaho, ang talento, ang salapi, dapat sumusunod lang sa kalooban ng Diyos. Amen? Hindi po
yung pera ang susunod sa Diyos. Trabaho na yan, pastor pwede makapag-intay yung trabaho. Baka matanggal ako, di tanggalin ako, basta inuna ko ang Diyos. At hindi kayo magkakamali pag inunan nyo po ang Diyos. Kaya uulitin ko po mga kapatid, ito pong sinasaad dito, ang Diyos ang nagbibigay ng oras. Huwag nating sasabihin na wala tayong oras sa gawain, wala tayong oras para sa pamilya, sapagkat pakakatandaan natin, ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itatanim. Ano yung pwede nating itanim na binhi po? Yung oras natin, yung talento natin, yung pananalapi natin, Diyos ang nagbibigay lahat. Kaya ako, blessed na blessed po ako. Ilang beses na po akong nag-bless ng mga opisina rito. Dati isang maliit lang na kwarto yung blines. Sabi sa akin, pastor, medyo nag-expand kami. Pagkita ko, ang laki. Yan nag-bless ako dati sa Barangka. Nag-bless din po ako dyan, sa may area po ng banda po sa Marikina Heights. Ang laki na. 3 na yung kumpanya nila. Nag-bless po ako ng isa pong opisina ng mga abogado. Ang laki. Bakit pinagpapala po? Dahil alam natin ang panalangin, hindi yung paghingi. Kung hindi panalangin ko, Lord, tulungan mo ako maging tagapagbigay. Amen? Ako ang magbibigay ngayong Pasko. Sabihin nyo sa sarili nyo, ako ang magbibigay ngayong Pasko. Amen. Kaya nung sinabi ko yun, mga kapatid, 7 sako agad. Amen po ba yun? Ay, a-attend ako kasi marami akong makukuha. Baliktarin nyo po, kung tinapatan nila ng 7 sako, bakit naman hindi kayo magbigay po ng isang malaking lechon para kainin natin? Kasi may nagbigay naman po pala ng Hindi ba? Makikita nyo na lang. Sabi ni pastor, bawat isa magdadala po ng exchange gift na 100. Kasi masaya yon. Ay, ako gusto ko ma-bless. Ang gagawin ko, ang bibigay ko na exchange gift worth 200. Pero hindi ko sinasabi kasi God loves a cheerful giver. Ako po, nung huli tayo nag-Christmas party, 2 Christmas party na nakakaraan, ang natanggap ko'y duster. Kung yun po yun po binigay nyo po sa akin, walang problema po yun. Buti na lang po, hindi ko talaga sinusuot. Kasi sabi nila, malamig din daw yung duster minsan pawisin ako, sabi ko, pwede sigurong pantulog na lang. Pero baka po hiwalayan ako ng misis ko pag nakita niya naka-duster po ako. Pero kung minsan sinubukan ko, malamig nga ho. Kasi parang seda ho yung duster wala namang makakakita. In fact mga kapatid, kung yun po yung napagkasunduan ninyo na ibigay nyo, walang problema. Pero I would not settle for anything less. Kasi ang Diyos po, anong binigay po ng Diyos? For God so loved the world that He gave. Washing machine ba binigay? Hindi 60-inch na TV ba binigay? Yung talento mo ba binigay? Yung oras mo ba binigay? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaisa-isang anak Tapos ang catch pa doon, na kung sino man ang manampalataya sa Kanya, hindi na mapapahama, kundi magkakaroon ng ang regalo, buhay na walang hanggan ang binigay bugtong na anak. Baka po mamaya yung 100 pesos po na pag-exchange gift, masama pa sa loob po ninyo. Tatandaan nyo, huwag kayong magbibigay ng masama po yung loob nyo. Huwag na lang po tayo magbigay. Ang daming mga bata rito, natutuwa ako, lalong-lalo na pag nakikita ko po, yung mga bata nagmamano. Baka i-touch naman ng Lord po ninyo. Pastor, sagot ko na yung mga bata. Mag-iipon ako ng mga tsokolate sa kanya, magbigay ako ng loot bag, Pwede po yun We can be a channel of blessings to all these children. Ayan yung mga bata ko. Tapos mag-agawan kayo, Pastor, ayoko po. Napakahina naman kung yan lang bibigay. Ako na magpe-pledge. Lahat ng mga bata dito, sabihin nyo po sa inyong sarili, lahat ng mga bata, magsalita kayo. Ganun na ayon. Lahat ng mga bata, bibigyan ko ng tigli 500. Bakit tawa ho inabot ko? Ayan. Ate Emmy, nakikinig si Lord ha. Tigsi 50 pesos kasi yun ang gusto niya po sa heart niya Di ba ho?
Halimbawa ho, pinagpala kayo, masama ho ba sa bata makatanggap ng 500? Yung ngiti po naman, nakita nyo po pag binigyan nyo ng 500, yung bata, di ba tatanggapin ng bata? May lollipop. Nung binigyan nyo ng 500, yung ngiti ng nanay hanggang dito sa tenga. Nakapagpaligaya kayo ng magulang pag binigyan nyo yung anak nyo ng 500 o yung bata ng 500. Wala pa ako nakitang magulang ditong sumimangot nung binigyan ho yung baby ho ng 500 Anak, pasok muna natin dito ha, para sa kinabukasan mo to. Pagkatapos wala na, nagkalimutan na. Tatandaan natin, ang Diyos ang nagbibigay ng mga binhing itinatanim at tinapay na makakain. So we pray, Lord, kung ikaw po nagbibigay, pwede rin po siguro kung maging daluyan ng pagbibigay. Amen? At pangalawa ho, ang Diyos po ang nagbibigay ng kabutihan ng kalooban. Kasi baka sabihin natin, Pastor, puro pera lang hubat material yan. Hindi po. Ang sabi po dito, siya, sabi nga natin, siya, si Lord pa rin ho, siya rin ang magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong mabubuting loob. Ang daling makagawa ng mabuti pag may pera ka, kapatid eh. Ang daling makagawa ng mabuti po pagka may blessing ka na iaabot sa kapwa nyo po eh. Tignan nyo po, pagka meron po kayong daluyan ng pagpapala, pati mga kamag-anak ninyo, mamahalin kayo, mga church members po, talagang papasok ka pa lang dyan, nakangiti na sa'yo. Kasi madaling gumawa ng kabutihan kung tayo po ay pinagpala ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga rin po ng aklat po ng Kawikaan 11:25, ang taong matulungin, Proverbs chapter 11 verse 25, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. At ang tao na tumutulong, tutulungan din siya. Can we say amen? Ang taong matulungin, sasagana ang buhay. At ang taong tumutulong, tutulungan din siya. Kawikaan 11:25. Hindi pwede pong bakliin yung word of God na yan. Nasa heart nyo palagi. Uy, nakita ko yung kapatid, Sabi nga po namin, lahat po kaming mga officials ng church, tigli-5 po. Nakita ko dati po nung tayo po ay nag-Christmas party, Yung mga ngiti po ninyo, kasi maraming nagbigay po ng mga grocery packages, Tinitignan ko yung mga reaction po ninyo, talagang deserve naman noon ng lahat ng nakatanggap. At nung nakaraang Pasko, nag-round 2 po tayo. Bakit ho? Kasi kahit na pinamigay na, hindi pa nauubos po yung ipamimigay. Ganun po ka-blessed yung church na to eh. Amen po ba? Naalala nyo kung sino nanalo ng TV? Yung amen ng amen. Amen? Ayan, o di nag-amen na kayo. Kasi kaya pinanalo ni Lord, pinapakita, prayer can change situation eh. Nakita ko po yung ruleta, malapit na ho eh. Kay Sister Mila, gumagano na ho eh. Nanalangin bigla siya, tumalon. Napunta po kay Sister Emmy. O, di ho ba? Laksan nyo naman yung prayer nyo ngayon. Na ako naman makakuha po. Pero sana wag kayo magagalit kasi medyo, sabi nga nila, baka choosy po kayo ha, baka mamaya, Pastor, ano ba naman yan? Baka hindi naman matanggap ng kapamilya po. Kung ano man yung matanggap natin, galing pa rin kay Lord yan. Ano ba yan, Pastor? Sony lang na 60-inch na LED yung ipamimigay. Ayaw ko ng ganyan. Pastor, meron na po akong Android phone bakit naman po iPhone yung pinarapol? Nakakainis naman Ayoko na magsalita ho, kasi ang dami talagang binebless po rito. Pero ang sabi ko nga po sa inyo, let's pray, Lord, sana, if you bless me, ako po'y maging daluyan ng kagandahan ng kalooban. Na kahit sa mga simpleng paraan, natanggap nyo yung 13-month pay ninyo, kumain po kayo, sinama nyo yung buong pamilya. Nakita nyo naman yung waiter, kumanta pa, sumayaw pa, at nakita ninyo talaga naman pong kuntodo ang paglilingkod sa inyo. Bigyan nyo naman din ng share ng blessing ninyo ang mga serbedora natin at ang lahat po ng mga nagtatrabaho po na service-oriented. Yung pong kabibili nyo lang ng kotse po ninyo, na talaga naman Raptor pa yung binili ninyo, tinulungan naman kayo nung isa pong matanda nakasaklay pa para po kayo ay makapag-alis po, makapag-park po. Anong gagawin natin? Ihaharurot natin yung bagong bili po natin na Raptor?
o kahit makabunot ng 100, baliwala sa iyo yun, kapatid. Bilines ka nga ng raptor ng Diyos eh. At binigay mo doon sa matanda po na siya po ay medyo pilay pa at tumulong sa iyo. Di ho ba? Na kahit ho, sino ho nagsa-Shopee rito? Magsabi ng amen. Pasko naman ho, ang loyal naman ho nung naghahatid sa inyo. It's now time to bless them naman. Can we say amen? Na ultimo, ang halaga ho nung pinamili nyo ay 49 pesos, 50 binigay nyo, hindi kayo umaalis doon. Sir, maraming salamat ho. Hindi, yung sukli kong piso. Doblihin naman kaya ho natin, gawin naman po nating 100 para masaya sila. Minsan ho, di ba, nasa kalooban na, pastor naman, pumupunta lang ho yung basurero sa amin eh. Pag Pasko, kagaya ng attitude ng pastor po, magbigay lang tayo sa kanila. Kasi this is the time of the year na sila naman po pwedeng i-bless din ng Panginoon. Pagkatapos ho ng Pasko, hindi naman ho kukolektahin eh. Nasa sa kanila na ho yun, it's between them and God, kung ang motibo po nila ay naging tama ho o mali. Basta ikaw nag-bless ka. Amen po ba yun? At ang pinakamahalagang i-bless natin po, sabi nga ng 1 Timothy chapter 5 verse 8, ano ho? Ano pong sabi doon? Mas mahalaga po na unahin muna natin yung mga pamilya natin. I-bless nyo rin yung kapatid ninyo, i-bless nyo rin po yung pamangkin ninyo, i-bless nyo po yung manugang po ninyo. No ho? At i-bless din naman po natin ho, yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya yung katabi nyo ngayon, tiyak na tiyak kayo, may matatanggap po kayo dyan. Tandaan nyo po yung mga muka. Kawawa naman yung mag-isa lang. Lester, lipat ka doon. Sigurado po yan, hindi po kayo pababayaan din yan. Kasi it's more blessed to give than to receive. Ang Diyos ang nagbibigay ng kabutihan ng kalooban. Ikatlo po, sabi po rito, ang Diyos din ho nagpapadaloy ho ng pagtulong. Ipag-pray nyo po, gusto ko ako ho ang nag-aabot ng tulong. Hindi akong tinutulungan, pastor. Amen? At pag nangyari ho yun, ang sabi ng 2 Korinto 9:11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay. Hindi lang material, talento, oras, at saka po karunungan. Sasagana kayo upang mas marami ang inyong matulungan. Ang prayer po natin, Lord, kung paano kayo'y tumutulong, gawin nyo rin po akong daluyan ng pagtulong o ng pagpapala. Na ang sabi rito, mas marami. Sabi nga ho natin, mas marami. Hindi lang yung pamilya ninyo, ma-extendan nyo ng tulong. Makita nyo po, pati church members po ninyo. Makita nyo po, pati yung kapitbahay ninyo. Makita nyo po, pati po yung mga kamag-anak ninyo. Yung ibang nga ho, kinasamaan nyo na ng loob. Pero, mas marami ngayon ang naaabot ng inyo pong tulong. Huwag kayong manghihinayang, kapatid. Hindi po gagawin ni Kristo yung aral sa Biblia na sabi niya sa Matthew chapter 9 o sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Ano po yung aral doon? Sa Matthew chapter 6, doon po sa verse 18 or 19 to 21, wag nga kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Ha? Mauuwi nyo ba lahat ng titulo ninyo? Yung lahat po ba ng, halimbawa, meron kayong 40 sports car, kasi contractor kayo, no ho? May 40 sports car kayo, madadala nyo ba sa langit yan? Baka mamaya, hoy, kapahamak pa ng kaluluwa nyo yun eh. Na nagdamot ka talaga, no? Hindi ka nagbigay. Alam nyo mga kapatid, ano, sabi po dito, pasasaganahin kayo ng Diyos. Pero tignan nyo po, pag pinasagana kayo, Lord, I pray right now, Lord, na talagang pagyamanin mo ako, pasaganahin mo ako, paunlarin mo yung kumpanya namin. Period ho ba yung pasasaganahin? Hindi ho eh. Pasasaganyahin niya kayo sa lahat ng bagay. Bakit? Ano ang aim? Anong motibo ng Diyos? Upang marami ang inyong matulungan. Amen? Kaya pag pinagyaman kayo ng Diyos talaga, uulitin ko po ako po'y, wala pong persahan ho ito, pero ang daming kumpanyang pinagyaman ng Lord dito. Bakit ko po nakikita? Ako mismo ho, nag-bless ng mga opisina nila, ang yayaman na eh. Nag-bless po ako ng mga auto supply. Nag-bless po ako ng mga dental clinic. Nag-bless po ako ng mga law firm. Pinagyaman talaga ng Panginoong Diyos. Bakit ginawa sa inyo ng Diyos yan? Ang sabi po, upang mas marami ang inyong matulungan. Gusto niyo ho bang tumulong din?
pwede ho kayong pasaganahin ng Lord. Pero ipakita natin kay Lord, Lord, benching ko na lang yung wala akong pera. Huwag niyong sasabihin na benching ko lang ho yan. Yun pong matandang balo nga ho 2 kusing. Ibig sabihin 2 sentimo. Ang binigay niya ho ba 10%? Hindi po. Yung pangkain niya, hinulog niya. Amen? At sabi nga ni Kristo sino ba nagbigay dito ng pinakamarami? Yung talagang generous yung puso. Sabi ng mga alagad niya, yung mga mayayaman, laki ng hinulog. Hindi. Ang tunay na nagbigay ng buong buo ng kanyang kalooban, walang iba kundi yung matandang balo, sapagkat ikakain na lang niya, ibinigay niya pa para sa gawain ng Panginoon. Ganun po yung tinuturo sa atin na pagbibigay ng Panginoon. Huwag ho nating sasabihin, naghihikahos ako. Anong sabi po ng 2 Korinto rin po sa 8? Yung mga Macedonian nga ho, mahihirap. Ang kanila pong description, naghihikahos, mahirap pa sa daga, pero saganang nagbibigay at higit pa. Nakalagay sa Bible po yan. Kaya po, when you bless, especially this Christmas, we give the best. Gusto nyo pong matuwa talaga? Ulitin ko po, Pastor, I will stick with 100. Okay. Ako, Pastor, wala namang makikita Kukuha na lang po ako ng kahit na anong makita ko na mumurahin. Meron sa ukay-ukay, may makikita ko 50. Nakadaya pa ako. At least 150 pesos lang ho yung nabili ko. Pero hindi ho natutulog ang Diyos Ano po ang sabi po ng Galatia 6:7? Ang sabi po ng Galatians chapter 6 verse 7, huwag kayong magpapalinlang. Kasi baka malinlang ho tayo ng atin pong kasakiman Ay, nakadaya ako. Ay, wala namang nakaalam Kunwari, pumunta ako rito pero alam nyo, minsan sa Marble po, sabi po ng isang treasurer, may naguhulog ng sobre, walang laman. So, ibig sabihin, palabas, para makita, naghulog siya. Pero anong sabi ng Galatians chapter 6 verse 7? Huwag tayong magpapalinlang. Ang Diyos po ay hindi matutuya. Kung ano ang iyong itinanim, siya mong aanihin. Ay, wala nakakakita Pero I want my brethren, kasi kayo naman palaging naririto. Talagang tinawag ng heart ko. Ay, gusto ko yung makakatanggap ng exchange gift ko. Halimbawa lang ako lang gusto ko yung makakatanggap ng exchange gift ko. Nakita ko kasi baka gusto niya ng plancha, Halimbawa lang plancha, hindi lang 100 pesos po siguro yun. O kaya siguro, bigyan ko siya ng grocery pack para matuwa yung pamilya niya. May makakain sila talaga na yung gift pack po na yun, talagang pag tinanggap nyo po, it's more than 100, baka 2,000 pa nga ho yun. Kapatid nga natin sa Puray, ikinabubuhay po nila yun Nakita nyo po yung umiikot dati? Isang buong kaingho ng mga saging, may mga gulay, may mga prutas. Ako nananalangin, mapunta ho sa akin. Sino nakakuha ho dito nun? Yung isang malaki pong mga prutas at gulay po. Kasi yun po pinagkakakitaan nila, binigay pa nila po for exchange gift Kaya sabi nga natin gusto ko pong makatulong Panginoon, sabihin nyo nga gusto kong makatulong, pasaganahin mo ko Panginoon. Kung hindi naman tayo tumutulong, gusto lang nating sasagana, God cannot be mocked. Whatever a man sow, so shall he reap. Ika-4, tignan po natin, sabi po dito, ang Diyos ang napapasalamatan sa pagtulong. Pag pinagyaman ka ni Lord, kapag halimbawa ay naging daluyan ka ng blessing, anong sabi po dito ni Pablo? Sa gayon, sabi nga natin, lalong darami. Kaya pala gusto kang i-bless ni Lord para po pagka na-bless mo rin yung iba, ay, thank you po Lord sa buhay nitong tao na ito. Wala kaming pambayad sa ospital, inextendan kami ng tulong. Ay, salamat po sa tao na ito po dahil kahit paano po, pinananalangin niya ako kasi nag-ukol kayo ng panahon. Nang sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Hindi po nagpakilala yung nagbigay po ng 7 sakong bigas Hindi nagpakilala Pero kung sino ka man kapatid, lahat ng pinagkaloob nyo po na yon, uuwi ang bawat isa ng nakangiti. Can we say amen? Huwag nyo sabihin, bigas lang naman, Pastor. Mahal ng bigas ngayon. At yung bigas po, mas gusto ko po yun na matanggap. Kasi ready hong kakainin yun Amen?
Dati po sa Marbal, nag-Christmas party po. Nalit pa kami ho, punta kami mag-asawa ho. Pag-upo ko, ang second prize natin, nakatanggap ng 1,000, Marlene Bacani. At ang first prize ho natin, nakakuha ho ng 1 sakong bigas. Ay, si Pastor Archie, buti na lang nakaabot ako. First and second prize, kami nakakuha. Bakit ho? Siguro, gusto ring iparamdam sa amin ng Panginoong Diyos na pwede ko kayong pagpalain. Alam niyo po, yung 1 sakong bigas, malaking tulong ho yun. Huwag niyo sasabihin na, Pastor, kumikita naman kayo. Ang 1 sakong bigas ho, napapakinabangan talaga. Amen? Kaya, mga kapatid, ang sabi nga ho ng Biblia, pag tayo ho naging channels of blessing, baliwala yan we just make our brethren happy po ngayong Pasko. Katukinawa ng puso ninyo, Pastor, how much is just an electric fan lang po? Sige, magpe-pledge ako. Ano ba naman po, Pastor, yung electric kettle? Para matuwa lang ho. Kasi itong mga kapatid na ito, kasama natin sa hirap at ginhawa, naririto Ano ba naman po, Pastor ho, na makapagbigay ako ng gift check. Marami kaming gift check sa kumpanya namin Ano ba naman ho na, Pastor, yung 60-inch na TV po, sisiw lang sa akin yan, konti lang po yan. Gusto ko pong parang Sister Emmy na naman, pag natanggap niya, talaga maliligayahan yung puso niya. Ako po gusto ko magtanong, yung hindi po kayo galit. Do you think deserve naman ni Ate Emmy matanggap yon? Can we say amen? Hindi umabsent sa panalangin po yan. Glory kay God, hindi po I think maliit pa nga ho yung natanggap niya ng ganon sa ginagawa niya sa kaharian ng Diyos. Paano ho, na makita ko naman kayo naman po. Ano ba si Brother Chito naman makatanggap di ba? Palaging naririto. O kaya halimbawa po, nakita natin si Ate Bing naman. Mag-amen naman po kayo. Kayo makakatanggap talaga niyan pagka nag-amen tayo. O kaya si Brother Francis, kasi ang tagal na nung washing machine na panalunan. Kailangan ulit niya ng panibagong washing machine. Bakit Siya po yung tagalabas sa bahay Para mabilis malabahan, di ba, Brother Francis? At gaya nga ng sabi ng Panginoon, pag pinagyaman kayo at hindi kayo nagdamot, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos. Ay, salamat, Sister Emmy, sa buhay mo, kasi na-bless po yung buong pamilya namin. Ay, salamat, Sister Mila, napupuri po ang Diyos dahil po sa kasaganahan ninyo, dahil po sa pagtulong ninyo, dahil po sa pagbibigay ninyo. Ipanalangin po natin na tayo po ang maging tagapagbigay ngayong Pasko. At alam nyo po, pag tayo po ay nagbibigay, tingnan nyo po pag tayo nagbibigay, nakakatupad ka sa utos ng Diyos. Di ba sabi po natin, mahirap ang utos ng Diyos. Pero sa ating pangwakas, tignan nyo po kapatid, natutuwa ho ang Diyos Ang sabi po ng 2 Corinthians 9:13, pakibasa nyo po yung buong chapter 9 Ang sabi po, ang bukas palad ninyong pagbibigay, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ng siyang nagpapatunay. Ano po yung patunay ng generosity ninyo? Na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo at dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Pag naging generous pala tayo, sumusunod po tayo sa magandang balita ng Diyos at pag ginawa po natin, ang lahat ng tao po ay magpupuri sa Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo at palakpakan po natin ng Diyos? Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po. Ang mga aral na ito ay inihatid nyo po sa amin dahil gusto nyong maraming tao po magpuri sa inyo. Paano po sila makakapagpuri? Ito po ay sa pamagitan po namin na binibigyan nyo po ng kakayanang magbigay. Alam ko po, Panginoon, ang iba po sa amin ay naghahanap pa rin ng trabaho. Ang iba naman po talaga, Panginoong Diyos, ay masasabi po nating hindi po ganoon kadami ang mga blessings. Pero wala pong mahirap sa church na ito. Wala pong masasabing walang pera, walang masasabi po na pulubi. Ang church na ito ay mayaman, yan po ang proclamation ko, Panginoong Ama. Ang church na ito ay pasasaganahin ninyo kasi kalooban po ng isang tao ay nagbibigay ng sagana po sa kanyang kapwa dahil ito po ay isang tapat na pagsunod sa magandang balita ng Diyos. At kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, kahit na kaunti lamang po ang amin pong mga kapatiran, di po kami mega church o malalaking iglesia katulad po ng mga nakikita namin sa iba't ibang lugar dito sa Marikina. Pero Panginoon, isa naman pong katapatan ng church na ito, maging sa mga
celebration po at mga pagsasama-sama, umuuwi po ng masaya ang bawat isa. Bakit po ganun, Panginoon? Tinatouch nyo po ang puso po ng bawat isa na mas mapalad po ang nagbibigay kaysa po sa tumatanggap. Kaya dinggin mo po ang panalangin namin ngayon. Lalong-lalo na, papasok na po Disyembre. Panginoon, panalangin namin ng pagbibigay. Hindi po kami ang tatanggap. Kami naman po ang gawin ninyong daluyan po ng pagpapala po sa lahat ng mga kapatiran. At muli, Ama, maraming salamat. Hindi ka lang po nagbigay sa amin ng pananalapi, hindi ka nagbigay ng talento, hindi ka nagbigay ng oras. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak. Maraming salamat, Ama, sa iyo lamang pinakamataas na kapurihan. Sa banal po na pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan muli natin po ang Panginoon. Praise God. Amen. Amen po rin po ang Panginoon sa kanyang paalala sa bawat sa atin na dala po na ating mahal na pastor. At ngayon naman, ito ang pagkakataon natin na maisa pamuhay o malakaran ang aral na ating natanggap, ang panalangin ng pagbibigay. Muli, pinapalalahanan po ang ating mga kapatiran na nasa online na pwede pa rin po tayong makapagbigay ng ating love offering sa ating bahing sambahan sa pamagitan po ng ating mga online account. Nandyan po makikita nyo sa ating screen yung BPI account. Meron din po tayong dollar account sa BDO and GCash account. Sige po, tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming natatanggap. Mabuti ka po, Panginoon. Maraming salamat sa kalusugan, karunungan, katalino at kalakasan na pinagkakalob niyo po sa amin upang magampanan po namin ang aming mga trabaho at ang aming trabaho at negosyo ang patuloy na ginagamit niyo, Panginoon, na daluyan ng pagpapalang pinansyal sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, sa aming pagbibigay, panalangin po namin ito, Lord, na ito ay magamit ng wasto sa ikalalago at sa pagpapahayag ng iyong salita. Patuloy din po naming panalangin ang aming mga kapatiran, Lord, na magbe-venture sa mga bagong negosyo, mga naghahanap po ng trabaho. Kayo po ang magbigay ng wisdom sa kanila kung ano po ang kanilang tatahakin na negosyo at a-applyan na trabaho. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito iyong pagagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos.
pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Salamat po, Lord, sa lahat ng pagpapalang ito na dadamahin ng bawat isa. Ngayon po ay dumako tayo sa pagbati sa ating mga kapatid na nagdaraos ng kanya-kanyang kaarawan. November 24 po, si Sister Tintin de los Reyes at si Sister Aiza Siason. November 27, si Brother Victor Soriano III. At si Brother George Palomar. Yung lahat po nang natawag, parang si Kokoy lang ang nandito. Koy, halika. Panalangin po natin sila. Kahit wala po sila dito, damahin nila ang presensya ng Diyos sa buhay nila. Dakilang Diyos, amang nasa langit, nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, pagkat alam naming, Lord, ikaw lamang ang nagbibigay ng lahat ng ito sa aming buhay. Salamat, Lord, sa kaarawan ng aming mga kapatid, pagkat, Lord, ang buhay na ito, Lord, ay sa iyo nagmula. Pagpalain mo po sila lalo, Panginoon, gabayan, ingatan, at ang hedge of protection mo, Lord, ay sumaka nila palagi, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala na darating pa sa kanilang mga buhay, Panginoon. At magamit mo rin po sila, Lord, sa iyong iglesia, Panginoon. Nawa po, Lord, ang lahat ng mga panalangin, Panginoon, ay makarating sa iyong trono, Panginoon, at magkaroon ng kasagutan. Pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon, upang kaming lahat ay maging channel of your blessing. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa announcement po natin, every Sunday po, may Bible study na ginaganap, 9:30 dito po sa ating simbahan. Ang magko-conduct po ng Bible study si Brother Vic Soriano Jr. At ang presider po, si Brother Greg Melendez, Tithes and Offering, Brother Greg Melendez, at ang flower bringer po ay ang Duwabe family. Yung mga, baka po may mag-a-announce tungkol sa Jesus Reigns, kayo na po ang magpaliwanag. Tungkol sa Jesus Reigns po. Si Pastor na po at siya na rin po ang ating closing prayer. Maraming salamat po. Si Pastor Megs po ang mamumuno po sa inyo, papunto po sa Asiana, sa Parañaque. At 1 o'clock, Pastor Megs, na pwede na po kayo na pumunta. Nandito po may bus po tayo, kaya yung convenience naman, mabait nga si Lord sa atin po. Wala na kayong gagastusin. Pero yan po, dalhin nyo lang po. Bring your lunch and water po. Bring your own fan and umbrella. Departure from this church is 1 p.m. And yung departure from venue, 7 p.m. po. And you have to register after our service. Lahat tayo nakabili ng Jesus Reigns na t-shirt. Pero yung mga hindi pa nakakabili, pwede po na white t-shirt na lang po. Things to prepare. Yung pong Jesus Reigns shirt or cap, lalo na po yung shirt, meron tayo niyan. Hindi na po kasi magbibigay ng communion elements Tama ba yun, Crisel? Hindi na sila magbibigay ng communion elements. Kaya pwede na lang kayo magdala ng bottled water at saka po kapirasong tinapay o kaya skyflakes, pwede na po yun. So yung communion elements, mag-rubber shoes na lang po tayo o kaya magdala rin ng rain boots or umbrella at saka po cap, baka po mainit. Yung mga medication, maintenance, huwag kakalimutan po. Lalong-lalo na sa high blood. At saka yung ID for children. Kung kasama children, lagyan nyo ng ID. Baka mawala.
kung pwede itali nyo sa bewang ninyo para hindi makawala po. And then you also have to bring your Bible, notebook, or pen. Mga ganitong case po, pwede na rin po yung digital Bible, dala po ninyo. Tapos sa pagkain, there are no concessions, so it is encouraged that you bring your own snacks. Hindi katulad ng pinuntahan natin dati, ang daming bentahan. Ngayon wala ho. Kaya kailangan may baon, may baon. Sharing na lang po tayo. Yung tubig po, there are refilling stations. So kung meron po kayong lalagyan, pwede po. Prepare your hearts to worship. Yun naman pinakamahalaga po na nagtipon-tipon lahat ng mga tinawag na Kristiyano ng Diyos kasi tayo po ay magpe-praise and worship doon. And yung transparent trash bag po, ang sabi po dito, be a blessing, making sure that there is zero garbage. Di ba ho? Yan ang puna po sa atin kung minsan nagkatipon yung mga born again pag alis puro kalat. Something that we have to learn. Yan po, positive po sa mga kapatid nating iglesia. Pag sila nagkakatipon, may trash bag talaga. At pagka umalis po sila, malinis, wala kang makikita. Sana ganun din tayong born again po. Sa aspeto po ng pagtatapon ng basura. So yun lang po yung mga things to prepare. At magkita-kita po sa November 30, this coming Sunday na po yan. Lahat po ng mga magsasama-sama, mag-pray po tayo. Kasi meron po ding kilos protesta po niyan. Kasi baka po, kaya aagahan natin yung pag-uwi. I think yung kilos protestang malawakan po, gagawin po doon po sa may EDSA. At marami po rin pupunta, kinakasap po nila yan. At lahat ng schools po, kasi kasama UST po, pupunta po roon. So pag-pray natin po, sana maisaayos po yung bansang ito. At kung nandoon po kayo, intercede for our nation. Panalangin po natin yung bansa natin. Meron pa po bang announcement po? Okay, ang Bible studies po natin, 7 o'clock po every evening po, Wednesday. At prayer meeting po, 5 a.m. to 6 a.m. araw-araw po. Every Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. po to 9 p.m. Meron pa po, Crisel? Ayan po. Kung wala na po, tayo po lahat ay tumayo at pasalamatan natin ang dakilang Ama. Oh, hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, nais po namin na maging daluyan po ng pagpapala. Kami po'y nananalangin ngayon, Lord, hear our prayers. We want to become channels of blessings. At hindi po kami pwedeng maging daluyan ng pagpapala kung hindi nyo po pinagyayaman ang mga kamay na ito. At kami lumalapit, Panginoon. Ang church na ito ay mayaman. Walang mahirap, walang pulubi. Lahat may pera, Panginoong Ama, sapagkat nais mo, ang sabi nyo nga po kanina, na makatupad kami sa mga ipinag-uutos mo sa magandang balita. At nakakatupad po kami kung kami po ay patuloy na daluyan ng pagpapala, sapagkat pag kami po ay naging daluyan ng pagpapalang ito, napupuri ka at naluluwalhati ka ng maraming tao. Panginoon, baguhin mo ang puso namin. Kung ang mga kamay na ito ay nakatikom at naghihintay ng matatanggap, buksan mo ang mga palad na itong nakatikom, buksan mo po ang mga kamay po na hindi mapagbigay. At sa amin po mga puso, Panginoong Ama, ilagay niyo po, Panginoong Ama, kami man po ay nadaya, kami man po ay nalugi, wala pong nadaya, wala pong nalugi sa isang taong mapagbigay sa Diyos at mapagbigay po sa kanyang kapwa. Ang sabi niyo po kanina, ang taong matulungin, Panginoong Ama, talaga pong sasagana. Ang isang tao po na tumutulong, siya po ay tutulungan. Sabi niyo po in Proverbs chapter 11 verse 25, and we claim these very words, Panginoong Ama. Sa paghiwa-hiwalay namin, Panginoon, binabasbasan ko po ang lahat po ng mga kapatid ngayon ng panalangin po nito po si Moses, Panginoon, para sa mga Israelita. Natanggapin po namin po ang generosity po ng pagbe-bless niyo po na ito. Pagpalainawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh. Kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh. Lingapan nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon po at magpakilan pa man. At panalangin ni Haring David, Panginoon, iiwan ko po sa lahat ng mga kapatiran that surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama, sa iyo lamang mataas na kapurihan. Sa banal po na pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Ayan, tayo po ay tapos na sa ating gawain. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, tayo po muli ay umawit sa ating Panginoon. Wala po tayong ibang iahayag at itataas kundi ang ating Panginoong Jesus.
walang ibang pangalan, Walang ibang pangalan, tanging papupurihan tanging papupurihan. sa aking buhay. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus, walang ibang pangalan. Walang ibang pangalan, Walang ibang pangalan, tanging papupurihan papupurihan. sa aking buhay. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus, minsan pa, Jesus, aking isisigaw, aking isisigaw, at aking iyahayag, aking iyahayag, siya'y si Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magkita-kita sa susunod na linggo at tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Aking isisigaw, aking isisigaw, aking iyahayag, siya'y si Jesus, minsan pa ating ihayag, dakilang pangalan, yan ay ating Panginoong Jesus. God bless us all!